another story po. It's about our secret files. And here is the story. Hello, Ma'am Che. Good day po. Gusto ko lang po sanang humingi ng payo. Tawagin mo na lang po akong misteryoso. Isa po akong married man, pero aaminin ko po na may isang babae akong kinababaliwan ngayon. Nakontento ako sa kanya dahil nakita ko ang mga bagay na wala sa misis ko. In short po, ang other woman ko po. Ang mas mahalaga at alam ko na mahal ko. Miss Ting, dati na pong wala akong pagtingin sa asawa ko. Nagpakasal lang kami dahil sa mga nangyari sa amin. Sa kagustuhan po ng aking ina, bata pa po kami noon. 19 ako at 17 lang siya. Nung kinasal kami, nagka-baby po kami ng isa. Baby girl po siya. Pero bakit di ko magawang mahalin ang asawa ko? Ang asawa ko po pala ay nasa ibang bansa. At ganun din ang other woman ko po. Pero bakit po mas natatakot ako na mawala siya kahit hindi niya po naibibigay ang mga needs ko? Kagaya ng physical touch or sex. At di rin po magawang maghanap ng iba. Dahil kontento na po ako sa kanya. Na makita lang siya through video call. Masasabi ko talagang mahal ko siya, Miss Che. Ano po ang gagawin ko, Miss Che? Pinaplano ko na pong iwan ang wife ko para sa other woman ko. Wala akong masabi sa wife ko kasi mabait po siya. Pero hindi ko po siya mahal. Alam ko sa sarili ko, kasalanan. Kasi kahit na lumalayo na sa akin si other woman, ako pa po yung habol ng habol sa kanya. Miss Che, ayokong mawala si other woman at handa akong tapusin ang sa amin ni wife. Help me, Miss Che. Thanks. Medyo mahirap to, no? Kasi sa kada vlog natin, iniiwasan talaga natin na may masagasaan tayong tao, may masaktan tayong tao. Kaya pinipilit natin na maituwid ang mali kahit na mahirap minsan. Pero sa buhay natin, may mga dapat talaga tayong desisyonan. Kasi wala naman pinagkaiba yung magiging desisyon mo ngayon at magiging desisyon mo bukas. Tulad ng sinabi mo, sinubukan mong mahalin itong si wife mo ever since, pero hindi ka nagtagumpay. Lalo na ngayon na may involved na ibang babae. Pero ni minsan, hindi naging mali ang pagiging totoo natin sa sarili natin, lalo na sa nararamdaman natin. Mas mabuti nang maging honest ka, no, sa kapartner mo kesa araw-araw ng buhay ninyo mag-asawa ay niloloko mo siya. So, pwede nga bang mag-survive ang marriage ng walang love, ng walang pagmamahal? Marami pong married couple, ano, na pinipiling magstay sa loveless marriage sa napakadaming dahilan. Yan yung dahil financially, at sa mga bata, kahit na wala na silang pagmamahal. And practically speaking, living under one roof is malaki talaga yung matitipid ninyo sa isa't isa. Sa mensahe mo, parang siguradong sigurado ka na wala talagang pagmamahal na naiwan sa puso mo dito sa wife mo dahil from the very beginning ng pagsasama ninyo ay wala ka na talagang pagmamahal dahil ikaw ay only 19 years old at 17 years old lang si wife. So, due to circumstances, napilitan kayong magsama at ipakasal ng mga magulang ninyo. Siguraduhin mo nga lang sana na 100% na wala ka ng pagmamahal sa asawa mo at kailanman ay hindi mo na siya matututunang mahalin. Kasi kung 99% lang yan, yung 1% na naiwan na pagdadoubt mo ay pwedeng maging regrets mo panghabang buhay. Gagawa lang naman talaga natin magmahal ng iba kapag empty yung puso natin. Kasi kung ang puso mo ay puno ng pagmamahal sa partner mo, hindi mo magagawang magmahal ng iba. So, sa'yo ay advice, mas maganda nang maging honest ka sa partner mo. Sabihin mo sa kanya ang lahat ng totoo from the very beginning. At kung ano man yung maging reaction niya after mo ipagtapat sa kanya ang katotohanan, tanggapin mo kung ano yung magiging reaction niya. Kung sasaktan niya ikaw doon sa mga pananalita niya, tanggapin mo. Dahil masakit ang desisyon na ito. Sa storya mo naman, sinubukan mong magstay sa marriage nyo kahit na loveless ito. Mahirap talaga mag-survive ang marriage without love.
dahil magiging marupok lamang ang pagsasama ninyo. But my personal advice to you is, buuhin mo muna ang sarili mo. Siguro mas mabuting iwanan mo pareho etong other woman mo at si wife. Hanapin mo muna yung sarili mo. At sa pag-iisa mo, dun mo malalaman kung sino talaga yung pipiliin mo. Kinakailangan mong manimbang ng mabuti. Dahil wala namang perpektong pagsasama, wala namang perpektong tao. Dahil nga malayo din siya, hindi pa kayo nagkakasama. Baka naman pag dumating ang oras na nakilala mo ito ng gusto, ay makita mo naman yung kawalan sa kanya na meron dito sa iniwan mong asawa. At mas magsisi ka sa huli. Ang totoong pagmamahal, palaging nananalo yan sa huli. Ano man ang pagdaanan ninyo, magkikita at magkikita pa rin ang landas nyo. Hindi mo talaga kayang mahalin si wife, maski man lang ang respeto, iiwan mo sa kanya. Ipagtapat mo sa asawa mo ang lahat ng nangyari sa'yo, at habang pinagtatapat mo yun, mas maganda sanang hawak mo ang mga kamay niya. Dahil masakit ito. Pare-pareho kayong biktima dito. Biktima si wife dahil from the very beginning, hindi mo na siya minahal pero pinilit mo pa rin. At eto na nga, nagkasala ka na. Para sa'yo naman, biktima ka dahil pinilit mong mahalin si wife kahit na wala kang pagmamahal na nararamdaman sa kanya. At pagkatapos nun, kausapin mo naman si other woman at ipaliwanag mo sa kanya na kailangan mo pang idiskubre or kilalanin ang sarili mo. Itama mo yung mali at iiwan mo yung respeto sa inyong tatlo. Ang pagmamahal ay isang desisyon. Hindi lamang ito nababase sa emosyon na kapag masaya ka at nakikita mong mas higit ang katangian niya, siya ang pipiliin mo. At once na hindi mo na nakita ang mga katangian na ito sa kanya, mawawala na yung pagmamahal mo. Hindi po ganun ang pagmamahal dahil ang totoong pagmamahal is all about decision. Pinili mo siyang mahalin. No but, no ifs. Anuman ang kapintasan niya, anuman ang kakulangan niya, pipiliin mo pa rin na mahalin siya dahil yun ang desisyon mo.